Pinag-uusapan talaga to online din, ano? The Philippine star Emmanuel Atienza, Krishna Gravides speak out on viral Guess the Bill video. Okay, nag-viral yung video dahil they're playing a game na, no? Oo, yung Guess the Bill nga. Kung Okay. saan ipinakita nila na kumakain sila with the friends at tapos huhulaan whoever Gets closest. gets closest. Oo. Approximation noong actual bill. Oo. Ano ba, siya magbabayad? Siyang magbabayad. Bakit ganun? Ikaw na yung Dapat nga ikaw yung pinakamalapit, ikaw yung ligtas. O baka yung pinakamalayo siya yung magbabayad? Ganun ba yun? Ganon? E di magsasabi na lang ako na outrageous number. Whoever guesses the bill right wins and has to pay. Ba't It doesn't- ganun? Yun nga parang nakakalito yung kanilang mechanics sa kanilang game. But nevertheless, ayan nga, kaya siya nag-viral ay dahil lumalabas na yung bill nila was supposedly 133,423 pesos 99 cents. My God, yun lang? Yun lang ba? Yan, typical meal lang namin ni Tita Denise yan eh. Tapos ayan, ipapakita natin yung video kung saan sila naglalaro at nanghuhula kung magkano yung kanilang bill. Pero ang daming mga netizens na hindi ikinatuwa ito at sinasabi nila they were lacking sensitivity at sa dami daw ng naghihirap at dami ng pinagdadaanan ng kanilang mga kapwa Pilipino, bakit kumbaga binabalandra pa nila yung kanilang lavish lifestyle. Tapos yung check your privilege. Ng Nepo baby at itong si Emmanuel. Kaya pala, kasi nadamay of course yung tatay, no? Si Kuya Kita ko eh. Pagsabihan mo itong anak mo, pero ang defense naman niya kasi, bakit ako sinisisi nyo for the spread of the inequality of wealth sa Pilipinas o kung ano man. Kasalanan ko ba yun? Ako ba ang nagpa-perpetuate niyan? Et cetera. At bakit hindi nyo kulitin itong mga... And she went on to name several celebrities. Yes. Na sa lahat ng celebrities, isang Pinay na artista yung na-single out niya. Ang defense naman ng mga fans nung pinangalanan na artista, excuse me, but she had to work hard to get where she is. Kasi parang may Bulgari event yata na nadamay naman dito. Actually, nagsalita pa ang dagdag nga nito. Ang sabi niya is, even if they had that much money, it's their choice and freedom to do what they want with it. Yan ang kanilang depensa. Malaro nga yung Guess the Bill yan. Oo. Karinderya ni Allen Panchang. Ay, parang gusto ko yun. Magkano ang half rice at saka half gulay? O magkano yung extra rice ngayon doon sa fast food na may bubuyog? 20? 25. Ay, Grabe, hindi no? ako magbabayad. Ang mahal. Samantalang nung pumapasok pa ako sa may Sampalok, 5 piso lang ang Diba? extra rice. Isang takal pa yun na malaking mangkok. Sa mga magtataka, anong restaurant ba yan ang umaabot ng 130 pesos? 130,000 pesos. Ano yun? Kumakain ba sila ng ginto? Well, it's a Japanese restaurant na ang pangalan ay Yamazato ba ito? Nasa first paragraph, I think. Nasa first paragraph. Ito ay located sa isang hotel sa Pasay. Tama, Yamazato. Sa Pasay. At meron silang kaiseki. Ibig sabihin itong yung kaiseki, di ba? Parang sa Osaka rin ito. Ito yung mga very fresh according to the seasons sort of ingredients. Pero meron din silang, ito yata, teppanyaki. Yung nakita natin. At meron silang mga per head na kapakete na. Merong teppanyaki menu na 10,000. Kompleto na. Pero naman, may wagyu naman daw kasi doon. Sarap. So, pero kung 10,000 isa, I suppose marami sila para umabot. Siguro, hindi masyadong klaro dun sa video kung ilan sila, no? Pero again, please do let us know what you think about this. Kung dapat ba, nasi-single out ba silang mga friends? Or spending that much? Dapat bang putukan? Oo. Or insensitive ba ito talaga? Kung hindi naman ito aabot doon sa... Kumbaga, hindi kami market ninyo, huwag nyo kaming pakialaman. Pwede naman kayong wag mag-follow sa amin. Ganun. Or kailangan bang
tuligsain Oo. Tsaka, head-on. eto, Lord, gusto ko malaman kung ano yung tingin ng ating mga netizens. Doon sa binitawan na lang salita, na kahit naman may pera sila, it's their choice kung saan at paano nila gagastosin. Please let us know what you think about that. As we move now Teka to... muna, Tita Denise. Go. May nagpapatanong sa ating viewer, no? Si Tito Mike, ang galing ito sa Population Commission din, na ngayon based in Canada. Kung nakakain ka na raw ba sa social... Ito, kakabahan ng Yamazado, Tito. Sa Lopez Canteen. My favorite! Talaga? Wala na siguro yung... Sige, mahirap yung ginagawa ni Tita Denise. Mr. and Mrs. Lopez, maraming salamat Kilala po. mo sila, ha? Oo. Favorite ko yun kasi lagi silang, lahat ng athletes, majority, lagi Yes. pupunta sa kanila. Yes. Malapit lang kasi sa gym. Tatawid ka lang ng Pinoval. Sa lumang gym. Ang ganda na ng gym ngayon eh. Ayaw nga pala, may Oh, bagong iba gym na, nasa may gitna na. Pero yes, suki ako. Magkano ang dalawang ulam na agad sa Lopez, di ba? If you order. Ang alalang-alala ko sa Lopez is, you can choose kung spaghetti or palabok with May ganon? chicken, with chicken, or kanin with 2 pieces of chicken. Tapos lagi ako may extra order ng lumpiang toge. Huwag mo siyang husgahan. Dahil atleta siya noon. At Oo nga. toge naman yun. Oo. Okay, Di, tsaka 5 hours kaya ang training namin sa isang araw, every day. Kita mo naman ang epekto kay Tita Denise. Pwede na mag-slam dunk champion.